So, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat muli. So, actually, ito is dalawang makasunod na kaya okay mag-expect na magbabago ako ng damit. Okay, so this is an emergency reading and I want to clarify everything. Kaya, andito po ako ngayon muli. Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again and again, over and over. Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod, ang inyo pong spiritual tarot reader, ang inyo pong divine healer, ang inyo pong ritualist, na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga ascended masters, Holy Spirit, angels, archangels, universe, ancestors, spirit guides, elementals, and spirit animals. Okay, so sa mga makaka-resonate po ng reading na to, please, at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para update kayo lagi sa ating reading. Okay, doke. And, ano ba sasabihin ko? Nakalimutan ko tuloy. So, ngayon po, okay, dito muna tayo sa topic na, kumbaga gusto ko pong i-clarify, no? Kung sino man po ang makaka-resonate dito. This is about kung ano po yun talagang parang pinag-ugatan or parang ano ba talaga ang meron sa person mo na to, no? O sa taong to, no? Hindi na ako mag-ano kung sino na lang po makahagip ng energy. Hindi po ako magbibigay ng ano, but this is a collective reading pa rin, no? So kung sino man tong collective reading na to at makaka-resonate at gusto mong i-clarify talaga if this is you, no, or medyo similar, no, so just check or click, no, the description box. Nandiyan po ang aking contact details ng aking Miss Aram Kagandahan, ng ating admin, para po mabigyan po kayo ng schedule or slot. But again, tayo po is payment first, no rush reading, no? Healing man yan, at healing or reading. Okay, so by appointment po tayo, okay? So, alamin po natin kung ano po ang meron sa inyo. Okay, so, mag-pray po muna tayo. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Kasi po, madaling araw. Umaga na pala. Sa ngalan ng Diyos Ama sa langit, mahal sa Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po rin napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking tagapanood. Naway kami po inyong patuloy na bigyan ng kaligtasan, ila po sila makapahamakan, disgrasya sa kuna, at kung klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Wait lang po So let's start, no? So, syempre mag-rarab muna tayo ng ano para talagang secured and protected ang ating mga cards from mga evil eyes, mga demonic entities, no? Ayan. So, umpisahan natin. Syempre, again and again, over and over is history muna tayo. History. Ano ba talaga ang meron, no? Sa, ano ba ang pinag-ugatan? Okay, kasi ito last time na binasahan ko is parang mapanling lang. Okay. So, there's an adventurer, abusive, distant relation, professional, and government. Okay. So, this is coming from, parang ang pinaghuhugutan nitong taong to, no? Kung sino man ang gumagawa ng, ano ba to, ng spell work or black magic is, galing sa abusive, no, relationship. So, this is from malayo, no? So, this is from parang, sabihin natin tawid dagat, or parang, parang ngayon, ano,
or maybe mga nakaraan kasi this is past eh. So ito is parang nangyari na nagkaroon ng abusive relationship, no? Pero ito kasi lumayo, nagpakalayo-layo to because of nagkaroon nga sila ng hindi magandang samahan sa relasyon, or maybe nagkahiwalay din, mga tipong ganun. Siguro ito yung napagbubuhatan ng kamay talaga, nabubugbog, mga tipong ganun. So kaya andito si explorer or adventurer na talagang sinasabing ito is somewhere in the province to malamang nakatira, and ito is medyo may kaalaman, no? May kaalaman po to, or ang history po nito is tipong parang bloodline yan, mga bloodline to ng mga gumagawa po talaga, or maybe for some of them sa bloodline nila talaga nang gagamot din, pero meron din pong gumagawa po ng kaliwa, no? So eto po sila, and they are a professional spell work magicians, no? So andito po talaga yung gumagawa sila. And now eto po yung pag-uusapan natin ngayon, sila po, no? Itong taong to na gumagawa, na galing po sa, I mean, may galit to panigurado. As in, kasi galing to sa abusive relationship eh, no? So, ano ba ang pinagmula ng ganitong, bakit naging abusive yung person niya sa kanya noon, no? Bakit naging abusive? Bakit ang bubugbog? Mga tipong ganon. Maraming dahilan, no? Maraming dahilan kung bakit maraming outlet, no, na pinanggagalingan kung bakit ito naging parang mapanakit verbally and physically. Maybe emotional na rin kasama. Ang dami naman ito. Oh my goodness. Ritual agad. Okay, so yun. Actually, this is coming from, yun nga sinabi ko sa inyo, ito is from the bloodline, no? May bloodline to, may lahi, no? Mga angkan, no? Ng mga, may matataas na ranggo sa mundo na espiritual. So, it's either gumagawa po sila ng kanan or both. Pwedeng ganon. And ito is talagang, ang gusto ng mga ito is talagang, alam nyo yun, yung pagka ito po gumawa, talaga namang kakaiba. Talaga namang pure na pure. As in talagang mararamdaman mo na, alam nyo, hindi sila basta-basta. Parang ang kanila agad, hindi po pwede yung pasweet lang na kulang. Hindi po pwede yung papitik-pitik lang. Ito po yung talagang gumagawa na talagang ikamamatay mo. Yung mga tipong ganon. Na talagang lintik lang ang walang ganti. That's their word. Lintik lang ang walang ganti. Parang ang mangyayari dito parang generation to generation ang mangyayari. Or talaga meron silang target na hindi nila titigilan hanggat hindi tumutuwid ang paa. Ito po sila. Ito sila. No? And itong mga ito is talagang mga insane. No? Talagang na to maluluwag na po talaga matornilyo nito. Okay? And ito is kilala rin sa lugar nila na ito ay may mga lahi. Malamang ito is mga nakatira sa bundok or maybe nakatira sa isang liblib na lugar na sila din, parang it's a small village na sila lang din na magkakapitbahay, na magkakamag-anak, na may alam na kanya-kanyang nakayanan. Ganun po sila. No? And ito po is kadalasan yung sinasabi ko sa inyo, hindi po sila basta-basta. Pag tumira po to, sabog ka kagad talaga. As in, sira ang buhay mo. No? Wala kang karapatang sumaya. As in, talagang lulubog ka. Gagapang kang parang ahas dito. Kasi talagang ritual kung ritual agad. Sabi ko nga sa inyo, ito mga gumagawa na ito is hindi po to nagpapasweet. No? Hindi po to gumagamit ng mga voodoo dolls, mga ganyan. Hindi po. No? Madalas pa nga po to is parang astral eh. No? Let's see kung ano po. See? So talagang ito pagka ito gumawa po, talagang matotrauma ka. Kasi talagang spiritually, they are all warriors. But sa darkness, sila gumagawa. As in talagang sila yung nasa kadiliman. Diba? Nasa kadiliman.
Okay, so malabang itong sa mga ito. Itong mga ito is bumaba po ng, ano man tawag dun? Bumaba ng, anong tawag dun? Syudad. Bumaba ng syudad. So, bumaba po to ng mga ng syudad, maybe because of parang, naiba naman ang aura, or maiba naman ang ambience, maiba naman ang ano nila, kasi galing nga sila sa bundok, mga tipong ganun. So, gusto nila makisa, o siguro andun yung time na parang gusto na rin magbago. Hindi, ayaw nila ng kinalakihan nila, or ayaw nila ng angkan na meron sila. May mga ganon. Meron po kasi mga ganon talaga na parang iniiwasan po yung lahi na ganon. Pero hindi po talaga maiiwasan yun. Now, is dito ngayon yung ginawa pa rin. I mean, nagawa or nag-trigger. It's because of yun nga po, nakakatikim na po siya ng pananakit sa tao, or maybe pangungutya, inaapi na. Pero andito po yung talagang gusto niya sanang magkaroon ng pagbabago sa kanya. Gusto niya sanang gamitin ito sa maputi, or parang andito yung gusto niyang maging maayos yung buhay niya. Ayaw niya magaya sa mga kalahi niya na maging mangko din. Mga tipong ganon. But andito yung nag-trigger No, meron nga pong gumagawa sa kanya. Meron pong nanlait, merong nanakit, meron pong nanloko, mga ganon. That's why andito po yung kasi andito po yung abuse din. Kahit siya po is inabuso din. So now is andito ngayon yung etong taong to is inabuso po talaga niya, literally, yung power niya. No? And now ito po is mahilig po itong gumanap, or parang ang pinaka-expertise niya pagdating po sa paggawa ng black magic is yung talagang para ka nalulunod, para hindi ka makahinga, or andito yung talagang paninikip ng dibdib mo na akala mo ikaw is inaatake sa puso, or maybe parang basta connected, no, maybe sa breathing, maybe sa lungs, sa heart, mga ganyan. Yan yung expertise niya. And andito rin yung isa sa reason, no, ng pag-re-rebelde niya, or bakit niya parang inactivate yung pagiging mangko niya. It's because of parang there's anong tawag doon, rejection again, na parang merong pinili yung bukod dito sa abusive, no, relationship, is nagkaroon din to ng parang again the third party, or maybe ito is the third party, or maybe meron siyang nalaman na yung person niya is may third party. No, either doon, ako ano man doon. Okay? So, yes, and nandito rin yung talagang, ito is talagang nag-investigate about the person na target niya, no, quietly. No, as in talagang ito is hindi mo aakalain na gagawa at gagawa itong taong to, na parang bukod doon sa isang tinira niya, member of the family, is titirahin niya rin yung isa, at titirahin niya ulit yung isa, at titirahin niya ulit yung isa. Yung ganun. Kung halimbawa po nga isa sa mga ito is marami po kasing cases, no, na lumapit din po sa akin na parang, ay kasi po namatay na po yung ganito ko kasi po kinulam din po eh. So natatakot po kami, baka kami po sumunod. Sabi po kasi susunod si ganito, si ganito, si ganyan. Okay. So may mga ganon. So yun po yung kailangan nating pakaingatan. Pagka may mga ganon na po kayo, halimbawa nanggaling na po kayo sa manggagamot at sinabihan po kayo ng ganon, huwag niyo pong deadmahin yung, kasi po kung ano pong salita ng mga yan, gagawin at gagawin po yan. And kailangan nyo pong i-break agad yun. Kailangan nyo po agad putulin yun. Or else talaga pong hindi nyo pa man po agad-agad nararamdaman yun, pero hindi nyo po alam, para na po kayo kandilang nauupos. Inuunti-unti na po kayo. May mga ganon po. Kumbaga, bago niya patayin yung isang target, naka-line up na po kayo. Isa-isa na po yun. Lalo na po kung halimbawang ito is nadamay ka, I mean, isa ka sa naging cause kung bakit siya nabugbog, bakit siya nilang naghiwalay, yari ka dito. No? Okay? So, bottom of the deck here is the healer. I told you, those are the healers. Pero ito po is mga gumagawa rin po ng kaliwa. Maybe kilala po to sa kanila na talagang manggagamot din, pero marunong din po silang bumira. Marunong manakit. Okay, and now, andito po yung isa rin po ito sa ginagawa nila, talagang palubugin ang kabuhayan ninyo, sirain ang hanap buhay ninyo, mawalan kayo ng trabaho, mawalan kayo ng business, as in wala lahat. So, ito is about, parang, just like the tower, talagang pababagsakin kayo at pababagsakin.
Ang pangit lang po, parang andito rin yung nanghihigop po sila. Na kung ano po yung makukuha, kung ano po yung meron kayo, kung maganda po yung flow ng trabaho ninyo, hihigupin po nila yan para kayo po is hindi makapasok. Andun yung bibigyan kayo ng karamdaman, andun po yung wala kayong mga offers, andito po yung mga nakakancel ng transactions, nagkakaroon ng delays, pero sa kanila po ay overflowing. No? And talagang na-accomplish nila. You have the accomplishment. No? So talagang ito is napagtanggumpayan po nilang lahat to. Kung ano man po itong mga ginawa nila, is talaga pong 100% nagtagumpay po sila dito. Is there anything else na ginawa pa sa'yo o sa taong to? Sino man? Though, for some of you here, no, is alam na, or andito yung na-expose na. No, kilala nyo na to. For some of you, kilala nyo na. Kasi andito na secret exposed, no? Na etong tao to still kept in the dark. Na alam nila this is still a secret. Na parang, alam niyo po yun, tatago na po sila sa ibang anyo. Or parang andito po yung, sila yung gumagawa pero nililigaw na po kayo. Kung sino-sino na po mga taong ginagamit nila. Those are parang mga work na lang to talaga ng mga dark shadows or mga demonic entities po talaga na may ginagamit na po silang tao para po talaga sirain ang buhay ninyo. Plus, yun talagang atake pa nila, literally ng mga spiritual attacks. Nagamit po ang mga rituals, no? And also we have the brainwashing, karamdaman, servant. Okay, so for some of you here is talagang andito yung pagmamanipula. Panlilin lang ng bonggang-bongga. No? So, ano ba to? Yes, even sa religions, no? Andito yung parang ultimo po, no? Sa, kahit po kayo gaano kareliyoso, ganun po magtrabaho mga demonic eh. No? Andito po yung na-absorb. Hindi nyo, alam nyo po yung nagdadasal kayo. Nagdadasal, pero etong taong to is pala dasalin, nagdadasal, no? Pero andito po yung hindi po tumatalam. Because there's something wrong spiritually sa kanya. No? So, andito yung parang nililin lang siya, dadasal. Para may bulong, alam niyo yun, dadasal ka pa, hindi naman totoo yan. Yung ganun. Hindi ka sasagipin yan, hindi ka gagaling dyan. Huwag ka magdasal, matulog ka. Huwag ka magdasal, magluto ka. Huwag ka magdasal, dam mo labahin. Mga ganun. So now, isang dito rin yung ginawa niya sa inyo is talaga, nagkaroon kayo ngayon ng talagang malalang karamdaman. Maybe meron po kayong mga maybe etong mga ito, no, itong mga tinamaan na to, is may mga karamdaman na hanggang ngayon po, kahit po anong gawin, kahit po ilang beses na po nakapagpagamot, meron pong ganyan. Actually, may paparating nga po akong gagamutin eh, na nakailang manggagamot na po sila, pero hindi po sila gumagaling. As in, siguro pagka naandun, gagaling, pero pagka uwi, andun na naman po, may atake na naman. And worst, yun nga po, kabit-kabit na, ang dami na po nadadamay. Parang whole family na po ang naapektuhan ng spell work na to. And nagkakaroon na po sila na talagang health issues. No? Infections, contagious mga illnesses, no? And some are, ang lumalabas yung mga genetic. Yun po yung mahirap. Kasi meron po kayong sisisihin. Pero hindi nyo po alam, ito is gawa po ng spiritual. Sabi ko nga sa inyo, kung ano po yung alam nitong weak parts ninyo sa internal, yun po ang titirahin. And syempre po, andito po yung, hindi, kasi may lahi kami niyan eh. So yun yung iisipin ng mga kaanak. Lahi namin talaga yan. High blood kami talaga. Oo, diabetic kami, kaya ganyan. Lahi yan. Mga ganun. So yun yung isa sa kumbaga, parang way nila para linlangin ang mga may karamdaman sa mundo ng spiritual. No? And for some of you here is parang, since dito po yung servant, no? So for some of you here is parang nakatutok, no, sa housework, or andito yung parang, maybe for some of you is talagang isang OFW, isang housekeeper, maid, yaya, nanny, yung mga ganyan. So ito is specifically for you, or for those na nagtatrabaho ng ganito. May mga ganitong karera sa buhay. No, like namamasukan, kasambahay, yun nga, housekeeper, no, kung nasa abroad, mga ganyan. So, eto, no, most of you, ito po ang mga nangyayari sa inyo.
So, kung sino na lang po makaka-resonate dyan. So, anything else na ginagawa nito? Nitong naabuso na to, na may lahi. Okay, so, we have the nature worship, nag-aaral, torture, athlete, my goodness. Okay, so ang mga ginagawa, tanong ko kasi kung ano pang ginagawa nito, no? So talagang ito is more on parang babaylan. More on talagang kasi kanina may adventure nila. Sabi ko nga siya nasa bundok. So ito po is talagang, alam niyo po yun, yung way of parang bumalik yung kanilang mga kapangyarihan or kakayanan or lakas, no? Isa pamamagitan po ng nature worship. So andito po yung tumatawag sila ng mga elemento, engkanto, mga ganyan, mga laman lupa, no? Lahat galing sa ilalim, no? Hindi galing sa taas. Okay? And talagang ito is talagang aral na aral to. As in talagang kung spiritual knowledge ang pag-uusapan, bukod sa bloodline na meron sila, talagang meron silang sarili-sariling mga libreto-libreta. No? And at talagang ang gusto nila is yung magkaroon sila ng, alam niyo, ng yaman. Or parang, ang gusto nila is, alam niyo, ayaw nilang maghirap. May kanya-kanya. Sabi ko nga sa inyo, kanina, ito is parang merong small village. No? Or maybe a tenement. Di ba may mga ganon? Parang small condos. No? So this is just a confirmation. And talagang ginagawa pa nila lagi, no, is to torture people, na especially kung agrabyado po sila. Especially this housekeeper na to is talagang super torture po ito. As in talagang tinotorture. No? And ito talaga is kung tayo pong manggagamot, kung kami pong mga manggagamot is may mga kanya-kanya pong battle gears, no? At may mga sandat at panangga, pangdepensa sa katawan, like ito nga mga aming mga amulets, medallions, mutya, kung ano-ano pa, no? Ganon din sila. Lagi din silang prepared, lagi din silang handa sa sagupaan, sa kumbate. Lagi din po silang handa. Meron din po sila. And ito lang po ang hindi maganda, no? Talaga pong meron pong mawawala sa pamilya. Kasi loss of a loved one is here. Or maybe, parang dito muna tayo sa abandonment. Possible na talaga ang aim nito or ang gusto nito, goal nito is mapaghiwalay ang mga couples. Or parang, sabihin na natin lumayo ka sa mga importanteng tao mo. Importanteng tao sa buhay mo. Yung mga tipong ganon. Ito kasi is worst case na to ng loss of a loved one. Na parang magdurusa ka kasi mawawalan ka ng minamahal sa buhay. No? Maybe ito is talagang this is their plans, no? Anything else? Okay, wala na. Maybe ito talaga is nakaplano na to before pa. Okay. So ano bang ginagawa sa iyo? Ano bang ginagawa ngayon nito? Alamin natin kung ano ang buhay nito ngayon, ano. Itong gumagawa na to sa inyo ng spell work. Ano ba ang pinagkakaabalahan nito ngayon sa inyo? Or sa person na to? Ano pinagkakaabalahan? Two of Coins. So ano siya relaxing, parang full of happiness. Full of happiness in life. Ay, puti. Full of happiness in life, and we have the Moon card in sa bottom of the deck. So Two of Coins is andito yung oh my goodness. Andito yung talagang still, no? Maybe meron medyo imbalance, no? Pero andito yung kahit na hindi man, I mean ano to parang yung mga gusto niya, na-achieve niya pero hindi pa lahat. Parang hindi pa sapat sa kanya. Pero andito na yung almost, no? Na-achieve niya na yung gusto niya. Kasi yung ngiti niya dito or yung happiness niya, medyo na-overwhelmed na siya. Parang sinasabi niya na
nakukuha ko ng hustisya. That's the bulong. No, yun yung sinasabi sa akin ngayon. Nakuha ko na yung hustisya, pero hindi pa sapat. Kasi still, parang hindi siya kontento. Maybe because of itong person na to, na tinutukoy ko, na apektado nito is nagpapagamot niya. Yun nga lang, pabalik-balik. No, bakit ganon, hindi ko mapatay? Bakit ganon, hindi ko mapuruhan? Bakit ganon, hindi ko mapilayan? No, pero andito yung nararamdaman niya na naghihirap na tong taong to. Itong gumagawa. Kaya andito pa rin yung sabihin natin, still, andito pa yung masaya na rin siya kahit paano kasi nakikita niya naghihirap itong target niya. No? And the strength card is here. No? So, the strength card is, sinasabi niya rito, kumbaga, andito yung talagang kalakasan niya. No? Pero andito rin yung iniisip niya kung sino ba to. Kung sino ba tong humaharang sa mga plano niya. At sino pa ba ang dapat niyang targetin. Sino ba yung dapat niyang mga balikan. Malakas talaga to. No? Sino ba? Sino ba talaga? Sino ang pupuruhan ko? Ganun. So, may mga ganun siya. The Hierophant is in reverse. No? So, syempre, yung mga ganito, talaga mga sinasamba nito or mga dinasalan nito, syempre, hindi naman po Diyos. For some of them, talaga walang Diyos. Especially dito sa, ang sinasamba nito mga ito or parang pinagkakalooban nito ng kanilang enerhiya is ang mga nature. Falls, old trees, lupa, sementeryo, yan, dyan sila magaling. Dyan sila. And the moon is here. No? So, ito is, sinasabi lang dito na kumbaga, ito ay nasa paligid-ligid lamang. Parang bahay kubo. Nasa paligid-ligid lamang. Na akala mo, alam nyo yun, akala nyo po is, ito yung target. Akala nyo ito yung talagang kumukulam. Pero hindi po. Ang totoo pong kumukulam is yung nakatago. Nagtatago po yung mastermind. Iba lang po yung finofront nila. So, hindi nyo po mahuli-huli totally. Ngayon, kung kanino nag-uugat itong mga atake na to. No? Hindi nyo alam na sa harapan nyo na pala. Hindi nyo alam na nasa paligid nyo lang pala. Pero ang tinatarget mo, ang tinutukoy mo, yung maling tao. Kasi yung mga iyon, mga ginamit na lang. Mga napag-utusan lang din. Na maybe ito, syempre po may mga konektado na yan sa mga kapwa mangko. Maybe itong taong to is galing din sa probinsya na yun. Kakilala din nila. Pakitira naman to. Ganon. And mas nakakataas to sa kanila. So itong mga ito na sa lower level, titirahin ko kasi utos sa akin yun. Pero hindi nyo alam, doon pala nang galing doon sa tao na yun. So marami po siya na pag-uutusan. Kakilala lang pala nila. Yung ganon. Kaya po andito yung kaparusahan sa inyo or sa taong to na nagsasuffer ngayon. Okay, so ano pang ginagawa nito? Meron pa bang iba? Luxury life. Luxury life. Pero hindi pa rin siya satisfied. Baliw. The devil talaga. Devil talaga lumabas pa rin Alam ko naman devil talaga to So, ay, bakit dalawa to? Ito dalawa kasi ito. Bottom of the deck. Ace of Swords. Okay, so dito naman is sa Queen of Cups, no? Sinasabi lang dito na talagang achieve na achieve. Or parang ito is more relaxed na ngayon. Dahil, yun nga sinasabi ko sa inyo, nakamit ko na ang hustisya. Ganon. Ganon po siya. Pero, andito po yun talagang still not contented kasi sa base sa nakikita niya, base sa nararamdaman niya, base sa resulta siguro ito is nagtatawas or maybe meron tong mga ang tawag doon, kasi pagka mga ganyan, more on water, ganyan. Connected kasi yan talaga sa water, more on water po yung mga yan Fire. So, doon siguro nakakausap niya yung fire sa candles na, ay hindi, okay pa kasi nakapagpagamot. So, ito is keep on monitoring yung person na to, inaatake nila. No, so, the devil is here, the devil card is here. So, andito nga yung sinasabi ko sa inyo na itong taong to is ginawan po ng kwento o ginawan ng isang pangyayari na para magloko. No? Para po makakuha ng mga chicks,
or maybe ito is connected sa isang lalaki, mga ganun, para lang po talagang maging cause ng pag-aaway nila. Nga tipong ganun. And yes, ito pala, the lovers is here. And the Ten of Cups is here. So ito yung mga nangyayari ngayon, no? Actually, ito yung mga ginagawa niya rin na parang i-continue, no? Yung mga panlilin lang na yung mga mag-asawa, or maybe ito talaga ginagawa niya rin sa karelasyon niya, na pagka hindi siya nagustuhan, hiniwalayan siya, gagawa niya po ng storya, or gagawa niya ng pamamaraan yung konektado dito sa taong to na about sa third party pa rin. Puro third party. Ayaw niya, or para, kasi ang gusto niyang mangyari talaga, sa totoo lang, ang gusto niya talaga is yung alagaan siya, at ang gusto magkaroon ng sariling pamilya, no? And actually ngayon, andito na sa stage na ganun. Pero ito po is hindi naman daw sa magic, no? Somebody says, no? Yun na po ang bigay sa akin, na hindi naman niya po din nato sa magic. But andito yung, kumbaga, nakuha niya to dahil parang through charm, no? Ganun, kasi mahilig din tong gumawa ng mga, syempre, gumagawa to ng mga black magic. So, andito rin po yung marunong siyang mag-manipulate or gumawa po ng mga spell work para po maakit niya rin po yung mga tipo niyang lalaki or babae, no? So now, actually, andito siya sa happiness, which is ikaw, or yung target niya is full of loneliness, no? And full of betrayals. Talagang sobra yung panlilin lang. Sobra yung sakit na dinudulot niya. Grabe. Pero alam niyo po, may karma to. Alamin natin kung anong karma niya. So, ano ba ang magiging karma nito? Itong gumagawa na to. Oops. Ano ba ang karma na makukuha nito sa mga pinagkagagawa niya sa biktima niya? Ano ba? Ano ba ang karma na kanyang haharapin sa mga susunod na araw? Itong gumagawa na to. Okay, so based dito sa cards na to, no, we have the Eight of Swords, the Hangman, and the Two of Cups. So, ang magiging karma nito is, alam niyo, parang mawawala siya mismo sa sarili niyang pag-iisip. Na to the point na talagang siya mismo is magiging loser talaga. Ito yung magiging karma niya, no? So, actually, the Two of Cups is here, na parang sinasabing maybe there's some acquaintance, or parang maybe there's some meeting. I don't know kung makukuros ang landas nyo nito. Maybe spiritually. No? King of Cups in reverse. The Empress in reverse. Nine of Cups. Alam nyo, parang magbabackfired lahat. So, dito kasi is ma-isolate siya, which is yun yung ginagawa sa person ngayon na ina-atake niya, no? So, ito yung mga karma niya na talagang possible na mangyari sa kanya. Eight of Swords is dito. Bottom of the deck is Ten of Wands, which is talagang stressed, overload, or andito yung talagang nagpapanik, na hindi malaman kung anong gagawin, mga tipong ganun. The Hangman, which is lots of worries. Actually, loneliness din is dito. But the Two of Cups is here, no? So, parang ito is dadaan lang siguro to sa kanya, na parang pipilitin niyang ma-overcome yung disappointments na naranasan niya or dumaan sa buhay niya, no? So, ito is the King of Cups and the Empress is in reverse. So, kung meron man tong karelasyon ngayon, kung meron man tong kinakasama ngayon, kung may asawa man to ngayon, magigiba din ang relasyon nila. Na ang way of parang healing niya ngayon is yung, alam niyo yun, yung tipong yung lahat ng kinikrave niya
no, or lahat ng mga gusto niya, lahat ng desire niya, pipilitin niya kukunin to, no? Pero talagang bago niya makuha to, talagang mas stress muna siya ng bonggang-bongga. Parang bago niya to ma-reach, no, is andito yung makukulong, alam mo yun, ang dami niya munang mga tragedy na mangyayari. Madaming dagok ang mangyayari sa buhay nito. Magiging disaster din ang buhay nito, mas worst sa target niya, no, doon sa person na ginagawa niya, mas worst. Kasi maraming mawawala sa kanya. Ultimo power nito mawawala. Ultimo yung minamahal niya sa buhay mawawala. Ultimo yung mga napundar nila mawawala. Mawawala lahat. So, lumabas naman tong si Nine of Cups here, which is andito yung parang, actually ito is parang na nakukuha niya rin or na-achieve niya pa rin yung mga goals niya. But this, I think this is just parang part of deception na lang to. Part of parang pampalubag loob, or parang andito yung iniisip niya, hindi, may babalik mo rin yung dati. Still yung parang fighting spirit niya is nandito. Ilalaban at ilalaban niya. See, there's a death card. Actually, a death card is it's a new beginning. No? There's an ending and there's a new beginning. But here, for me, since nandito ang Eight of Swords and the Hangman, I can consider this na maybe, kung ito nga sabi ko sa inyo is nagkaroon po ng karelasyon, maybe kung ito'y buntis at manganganak siya pero ang buhay niya ay nanganganib. Because of talagang siya rin is nangunguha ng buhay ng may buhay. At hindi siya Diyos para kumuha ng may buhay na may buhay. Anything else? Last card. Hindi siya pwede. Kasi parang sa kanya, ang gusto niya, lahat mabilisan. No? Ito is pinapangarap niya rin to talaga. Ang magkaroon no, ng anak. No? Magkaroon ng baby, magkaroon ng pamilya. But hindi po magkakaroon, pero parang ito po is parang buhay ang kinuha. Ano yung tawag doon? Basta ganun, parang buhay ang kapalit kasi buhay ang kinuha. Alam mo yun, yung mga tipong ganun. So, now is andito yung either parang kung hindi man po, naku Diyos ko, ang hirap po no. Pero either siya ang makukuha po dito or yung baby po. Pero kasi dito sa Four of Coins, and kung i-prepare ko po, ano ko siya dito sa death card na to, magiging alone po siya. So, possible po na kung hindi po yung anak niya, magiging alone, or siya po is magiging alone. Or parang siya yung mag-iisa sa buhay. No? Pero sa nakita ko dito, parang siya no? Na parang there's something wrong na mangyayari dito sa iluluwan ng anak. No? So, maaring knock on wood, ay hindi, maaring di mabuhay. Parang gano'n. So, parang this is part of their karma. Part of their karma. Kasi nga po, etong angka na ito is hindi po talaga, talaga po mahilig pumatay ng tao sa pamamagitan po ng kulang. So, ito po isabi ko nga sa inyo kung ano po yung mga possible no, na karma na mangyayari po sa kanya. So, meron pa ba? Nine of Coins. The Emperor. So there's some parang ito is part na to ng okay, so this is part of parang kung halimbawa man na ito po is bawa sa lalaki to. Sa lalaki po nangyayari. Or lalaki po yung nakakarma, no? Or parang ang nangyayari po ngayon, ito pong dati niyang kasama or kinakasama or asawa, ganun, no, is meron pong kayamanan, mga tipong ganun, or meron pong sinabi, no, na ngayon po is parang yung karma niya is siya po yung maghihirap, and itong target niya na ito is possible po na ito po ang parang pagkakalooban, especially po doon sa itong inakatake niya.
Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo parang may hugot, may higop. No, may higop po na nagaganap. Hinihigupan po to ng energy about wealth or inheritance, mga tipong ganun, about money. No? Pero ito po is more likely din sa kinakasama niya po. No, na kumbaga, andito po yung, for some of parang kinakasama nito, kasama po sa paglubog, kasama po sa paghirap. Pero ito po kasi is inosente naman. That's why andito po yung kung sino man po ang mamamaalam, kung sakasakali, o may paalaman na po dito, no? So, either po yung anak or yung itong gumagawa na babae na to, o alam niyo yun. So, may babalik po or parang, kasi parang ito na yung way of cutting the cords, no? Para po bumalik yung dating sigla, maybe dating sigla ng negosyo nila before, kasi nga po may ginagawang hindi maganda tong isa, itong bangko na to, at nadadamay po siya. So parang nadadamay po siya sa karma, kaya pati ito person na kinakasama niya or asawa niya is nadadamay po sa karma. So after this, no, after this tragic moment na mangyayari dito sa gumagawa na to, is magkakaroon po ng magandang outcome dito sa emperor na to, no, which is ano din siya, para ano din siya ng King of Cups, na kumbaga, ito yung dating nag-feel or dating ito yung nagbibigay ng buhay sa kanila. Pero, dahil na sa ginagawa niya, bumaliktad or parang tumaob lahat ng mga pinagkakakitaan nila. Parang walang growth, no? But then, since andito nga yung gumapang, andito yung nagkaroon ng nagkaroon ng hindi magandang pangyayari, nagkaroon ng death issues. So, parang yun ang way ng cutting the cords para po bumalik sa dati yung sigla, no, ng finances. So, karma niya is, kumbaga, andito yung, yun nga, makukulong siya, ma-isolate siya, kasi nga, itong person na to, itong target niya is kinulong niya rin eh. Hinang niya rin eh. Tinanggalin niya to ng karapatang mabuhay ng maayos, ng matino. Especially po, itong taong, itong target niya is napaka-inosente rin po. Na, wala namang, parang alam niyo yun, inosente. Yung ganun. So, matagal man ang proseso, pero alam niyo po, pagka nag-backfired po talaga, malupit. Pagka nagalit po ang Panginoon, malupit. So, ito na yung time ng maybe paghihiganti. Or, hindi naman paghihiganti pala, sorry. Parang, way of, parang, it's payback time. Ganun. It's payback time. No? So, nga lang talagang, ang daming pinagdaanan nitong taong to, bago ma-achieve yung parang freedom sa curses, spell works, devil works, mga ganyan. No? Okay, so let's see kung ano yung magiging result naman sa'yo. No? Ano na ba ang magiging outcome sa'yo once na na-face na nila yung karma nila? Doon sa target nila, ano ba ang mangyayari? Once na na-reach na nila, or once na nag-backfire na lahat, ano ba ang magiging buhay mo na? Magiging maayos na ba? Or still, ganun pa rin? No? Ano ba to? Talaga bang kapit na kapit sa'yo ang karma? Sumpa na binigay? Ultimo yung kulang? Talaga bang ito'y wala ng baklasan? Mga tipong ganun. Alamin natin. Ano magiging outcome kung naging karma na sila? Kung naging karma, kung naka-karma na pala. Ganda. Back to back to work. Back to work, back to work. Parang paghihirapan mo pa rin Back to work ka na, actually. Back na yung energy mo. Parang andito na rin yung magiging magaan na yung pamumuhay. Andito na yung reunion. Andito na yung basta balik sigla ka na rito. Balik sigla ka na dito. And ang kailangan mo na lang talaga dito is yung security. Na security, na ikaw is protected, na ikaw is well guided na rin from someone or from somebody, no? Na yung 9 of Pentacles mo kasi dito is in nag-reverse.
But, ito kasi is, pwede naman natin itong parang i-ignore, no? Kasi kung halimbawa naman po ito is ang gagawin nyo talaga, magpupursige kayo. As in, babawi po kayo this time. And andito yung talaga magfo-focus na kayo and magbabalik loob kayo talaga sa Panginoon ng buong buo, no? Is, wala naman po magiging problema. Dito po sa 5 of Wands na ito, is ang kailangan nyo lang po talaga is maging totoo. Yung bang ultimo po sarili nyo, huwag nyo na pong dayain. Huwag nang dayain itong person ito yung sarili niya rin. Kailangan pong magpakatotoo na. Kahit po sa pagtatrabaho. Sa pagtatrabaho kasi nakikita ko dito yung pagiging hard work niya and mas magiging wise or parang maraming ideas na papasok sa kanya na magiging cause ng pagkakaroon niya ng growth, no? Or parang financial breakthrough niya na to, na makakausad-usad na po siya. And she needs talaga, or he needs, no, to secure it, no, and protect it, no, or else talaga ang mangyayari is babaliktad, no, or andito yung nasa kamay mo na pero mauubos pa, parang dadaan lang, no, kung hindi nyo po to gagawin. Kailangan lang po nitong taong to is magkakaroon ng changes, pero kailangan pong pagpursigihin, kailangan mong pakaingatan. Okay? So, maganda naman actually ang outcome, no? Ang kailangan nyo lang po talaga dito is kailangan nyo po talagang tutukan din. Pagka kayo po yung nagpagamot again, kailangan po sundin nyo po yung mga manggagamot. Okay? Huwag nyo pong baliwalain yung mga bili nila. Especially po pagka kailangan nyo po ng gantong gamit, gantong ganto, o gantong instruction, gantong ganyan, sundin nyo po. Kung gusto nyo po talagang gumaling. Kasi po ang mga kulang, din nyo naman po nakikita yan. Pero nararamdaman. And yun po yung magiging cause ng hindi nyo po pagtrabaho at pagkaroon po nyo ng mga blockages and delays sa mga ninanais nyo po sa buhay. So, kailangan po natin sumunod. No? Yun lang po. Okay? So, let's go sa ating pag-heal. So, again, sa mga naka-resonate po, di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo sa ating reading. Okay? Comment po kayo pag gusto nyo po ako mag-live ha, and magbibigay po kayo ng date, ng oras. Thank you. God bless. And love, peace, and hope, and love and light. Bye!